Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Ang nakaraan, makikitang nakatayo ang grupo ng mga hambog na mahihinang nilalang. Habang papalapit ang 4 na Death Knight, na meron iba't ibang mga sandata, sa pagpapatuloy, napabulalas naman sila Madohawk at ang kanyang ibang mga kasama. Makikita naman si Kim Tae-hyun na tila pinagmamasdan ang bangkay ng isang Death Knight na kanilang napaslang. At tila meron siyang napansin na kakaiba. At nagpatuloy ang mga labanan, makikita ang mga natalo na nilang mga Death Knight. At si Kim Hyun na lang ang itawag natin nang hindi nakakadismaya sa mga kumakain. Habang makikita naman si Madohawk na tila nababagabag sa nakikita. Siya ay napamura habang pinagmamasdan ang mga sandalukal na mga Death Knight na papalapit sa kanila na tila nadaragdagan pa. Iniisip ni Madohawk na kapag nakakatalo sila ng isang halimaw ay napapalitan nito ng mas marami pa. Maliban pa dun, makikita ang kanyang participant na pagod na at tila wala ng lakas na lumaban. Ang lahat ay nasa kanila ng limitasyon. Sa ganitong lagay lahat sila ay mamamatay. Wika niya sa kanyang isip. Habang papalapit, tinawag ni Kim Hyun si Madohawk at sinabing merong bagay na kakaiba dito, na nakakuha naman ng pansin ni Madohawk. Kim Hyun, ano sa mundo ang tao na ito? Pagkatapos ng lahat ng pakikipaglaban, hindi man siya nakaramdam ng pagod at siya ang kauna-unahan na tao na nakapagtanto na ang dungeon ay lubhang mapanganib. Gayun din, kung hindi dahil sa mas mataas ang ating mga stats. Dahil kay Kim Hyun na may skill na Monarch Hearts, hindi man lang tayo magtatagal ng ganito. Isa lang ba talaga siyang si Rank Awaken? Wika ni Madohawk sa kanyang isip na tila naguguluhan. At tinanong niya si Kim Hyun kung ano ang kanyang ibig sabihin na meron kakaiba. Sinabi ni Kim Hyun na mula dito ay kanyang ipinapalagay na ang mga ito ay hindi mga Death Knight. Na ipinagtaka na tila naguguluhan ang kanyang mga kasamang mga hambog. Sinasabi ng mga hambog na ano na naman daw na walang mga katuturan ang kanyang mga pinagsasabi. Kung gayon, ano ang mga ito na ating kinakalaban ng napakatagal? Wika ng mga kasama niyang mga hambog. Hinugot naman ni Kim Hyun ang malaking espada at sinabi aalamin niya kung ano ito. Na ipinagtaka na tila hindi naintindihan ng mga hambog na makikitid ang mga utak. At inactivate na ni Kim Hyun ang kanyang stone skin. At mag-isang sumugod sa mga inaakala nilang mga Death Knight. Makikitang papalapit na si Kim Hyun sa mga Death Knight at magsasagawa ng isang pag-atake. At sabay-sabay din umatake ang mga Death Knight patungo kay Kim Hyun. Ngunit, wala silang tinamaan dahil sa nakaiwas si Kim Hyun. At makikitang nasa itaas na si Kim Hyun. At nilagpasan ang mga Death Knight at patuloy ang kanyang pagtakbo patungo sa isang nilalang ang tila pinuno ng mga Death Knight. Sa kanyang pag-atake ay malapit na ito tumama sa Death Knight na nakatayo sa kanyang harapan. At nang ito ay tumama, tila tumama ito sa matigas na bagay. At nawasak ang nilalang na kanina pa ay takatayo lamang. At mapapansin ang dalawang Death Knight na nakasunod na sa kanyang likuran. At ang kulay dugo na kapaligiran kanina ay napalitan ng kulay violet na liwanag. At makikita ang lugar na kanilang kinaroroonan ay tila nagbabago, hindi lang ang kulay neto. Maging ang kanilang sahig ay unti-unting nagbabago. Ano ito? Isang illusion. Pagtatanag ng grupo ng mga hambog. Isa itong illusion trap, wika ni Kim Hyun sa kanila. Sinabi pa ni Kim Hyun na isa itong trap na imaginary space at pinapakita ang mga kalaban. Isa itong taktika na inuubos ang mga lakas ng mga nanghihimasok sa lugar na ito. Sumigaw naman ang isang utak talangka at sinabing hindi maaari. Ang ibig mo bang sabihin ay naghirap lang tayo sa isang illusion? Sinabi pa ng isang babae na. Sinasabi mo bang may susunod pang mas malala pagkatapos nito? Tinanong naman ni Madohawk si Kim Hyun kung papaano niya nalaman na ito ay isang trap lamang. Hindi ka na rin dapat nakipaglaban sa Death Knight. Sinabi naman ni Kim Hyun na, well, kahit na hindi ko alam ang tungkol dito, walang paraan na sila ay naging mahina. Dagdag pa ni Kim Hyun habang may seryosong tingin kanila Madohawk. Na tila ikinagulat naman ni Madohawk ang kanyang narinig na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Sinabi pa ni Kim Hyun habang tumalikod na umalis na sila bago pa sila mamatay lahat.
At nagsimula na silang umalis ng sama-sama habang akay-akay ni Kim Hyun ang isa na tila wala ng lakas upang maglakad pa. Ang ilusyon ay nawala, ngunit ang mga bagay ay hindi naging mas mahusay. Pagkatapos ng paghahayag ni Apocalypto, ang espasyo ng dungeon ay ganap na nabago. Ang mga injury na kanilang natamo mula sa pakikipaglaban ay lalo pang lumala. At hindi na nila mahihintay pa ang pagdating ng mga mag-rescue. Ang kanilang nag-iisang pag-asa ay ang mahanap ang labasan ng dungeon. At tila ito ay kanila nang nakita habang sila ay nakatingin sa itaas. Dahil sa laki ng gate na nasa kanilang harapan. Lampas dito ang gate, isang pinto wika ng lalaki. Hindi ba ito mapanganib? Pagtatanong naman ng lalaki na tila may COVID dahil sa naka-face mask pa. Maaaring ito ay, ngunit kung hindi natin babukasan ito ay mapapahamak tayo dito. Tugon naman ni Madohak. At makikita na pinagpapawisan na si Madohak. Habang binubuksan na ang pinto ng gate. At tila siya ay nabigla. Dahil makikita ang isang Death Knight na may hawak ng espada na nakaluhod ang isa neto na tuhod sa kanilang harapan. Makikita ang Death Knight na nananatiling sa kanyang pwesto. Isang Death Knight wika ng lalaking dinapuan ng COVID. Tumawa naman ang lalaking may utak talangka at sinabing nag-iisa lamang ang Death Knight. Ngunit subalit dadapwat sa dahan-dahan na pagtayo ng Death Knight ay unti-unting lumitaw ang iba pang mga Death Knight sa kanyang likuran. Na ipinagtaka nilang lahat. At ang kapaligiran na may mga disenyo ng mga bungo ay naglabas ng apoy upang magbigay ng liwanag sa lugar. At makikita ang mga Death Knight na nakaharerang nakatindig. Makikita ang buong gusali na kanilang kinaroroonan na napupuno ng mga Death Knight at mga sandata na mula sa ibaba hanggang sa itaas ng gusali. Mula sa itaas makikita ang grupo nila Kim Hyun. Mula sa ibaba, ano ang lahat ng ito wika ng lalaking may COVID? Nagtanong naman ang lalaki na may utak talangka na kung ang lahat ng ito ay Death Knight na tila hindi makapaniwala sa mga nakikita. At sabay-sabay na sumigaw ang mga Death Knight na tila nagsanhi ng kanilang pagkabalisa. Sinabi pa ng isang Death Knight na, "Kayong mga hamak na tao ay pumunta dito ha." Edi wow sige. Wika ng Death Knight na tila nag-aapoy ang bungo. Let the battle begin. Dagdag pa niya. Ito ay ang master ng Double Gate Apocalypto na Lord ng mga Death Knight na isang S-rank. Habang makikita ang mga nakatindig na Death Knight sa kanilang paligid. At sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga espada. At nagsinula ng gumalaw ang isa sabay tutok ng kanyang sandata patungo sa kinaroroonan ni Kim Hyun. What the hell, bakit nila ito ginagawa? Wika ng may utak talangka na tila bibiglang ang gumagana sa kanya. Sinabi naman ni Kim Hyun na ang gusto ng mga Death Knight ay isang one-on-one battle sa pagitan nila at ng mga Death Knight. Isang duel. Wika ng kanyang mga kasama. Sinabi pa ng isa na hindi na niya kaya dahil sa wala na siyang natitira pang mana. Huminahon kayo. Sigaw na sabi ni Kim Hyun sa mga hambog niyang kasama. Dagdag pa niya na ang kanilang layunin ay hindi ang makipaglaban kung papaano ang makatakas mula dito. At makikita ang may COVID at ang lalaki na supot na tumakbo na papalabas na pinangungunahan ng lalaking may utak talangka. Kailangan ko makabalik sa lugar kung saan ako nagsimula. Wika ng may utak talangka. Sinabi naman ng paulit-ulit ng lalaking supot na ayaw niyang mamatay. At mabilis na umatake ang Death Knight sa tatlong hambog. Habang sina Madohak at Kim Hyun ay iniwasan ang pag-atake dahil sa direksyon neto sa kanila. Lubhang tinamaan ang tatlong buwang na dahilan upang talsikan ang mga dugo, na tila ikinagulat naman nila Madohak at Kim Hyun. At tila pinagpawisan naman ng malamig si Kim Hyun sa kanyang nasaksihan at tinawag si Madoka. At sinabing itatabi ko sila at bibili ng oras. Kaya humanap ka ng paraan upang makaalis. Wika ni Kim Hyun. Ngunit bigla itinulak ni Madohak si Kim Hyun kasama ang kanyang akay-akay na babae. At makikita ang liwanag na papalapit kay Madohak. At gumamit si Madohak ng skill, na tila naging isang pader na nagbigay espasyo sa pagitan nila ni Kim Hyun. Madohak, ano ang iyong ginagawa? Sigaw na sabi ni Kim Hyun. Tumahimik ka, sigaw naman ni Madohak. Dagdag pa niya na, ikaw na hamak na awakened lang ay alamin mo ang iyong lugar at huwag umakto ng kung ano-ano. Na ipinagtaka at gulat naman ni Kim Hyun. Sa pagitan ng pader ng ginawa ni Madohak, sinabi ni Madohak na kay Kim Hyun na gusto niyang maging isang S-rank player, ngunit kahit gaano pa man siya magsanay at ay improved ang kanyang mga skill.
ay napakalayo pa rin upang makalapit at patuloy siyang nagsusumikap ngunit patuloy pa rin itong lumalayo sa kanya. At ito lang ang kanyang pagkakataon at kung mareresolba niya ang ganitong kaso ay makukuha niya ang pag-traitor ng iba sa kanya na malapit sa pagiging isang S-rank player. Sa huli ito ang naging resulta. At sabay tawa niya, makikita na sumugod ang Death Knight kay Madohawk. At gumamit naman ng skill si Madohawk upang magsigawa din ng isang pag-atake. At makikita sa kanilang sagupaan ay nanaig si Madohawk laban sa isang Death Knight. Sabay sigaw niya at sinabing ngunit ikaw Kim Hyun ay naiiba. Ito ay nakakagalit sa akin, ngunit mayroon kang talento para dito. Kaya tumakbo ka na, isama mo na ang mga nasugatan at tumakbo sa lahat ng iyong makakaya. Dagdag ni Madohawk habang papasugod na naman ang iba pang mga Death Knight. Sinabi pa ni Madohawk na bilang isang supervisor ang pagpigil sa kanila ay ang kanyang tungkulin. Madohawk wika naman ni Kim Hyun, na tila nangangamba sa sasapitin ni Madohawk, at makikita si Kim Hyun na nakatayo, habang pinagmamasdan ang babae na kanyang kasama na walang malay dahil sa mga pinsala na kanyang natanggap sa labanan. Habang iniisip ni Kim Hyun na ang mga pinsala ng babae ay malubha na tila hindi magtatagal bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. At isang malakas na pagsabog ang nagyari dahilan upang mawasak ang pader na ginawa ni Madohawk sa kanilang pagitan. Habang pinipigilan ni Kim Hyun ang pressure na sanhi ng pagsabog, ay bumungad sa kanyang harapan ang tumpok ng mga Death Knight at ang isa ay nakatarak ang espada neto sa katawan ni Madohawk na tila sa palagay ko ay wala ng buhay ngunit ano kaya sa palagay ninyo kung pumapalagay lang tayo sa ating palagay hahahabusit anyway balik sa kwento. Makikita si Madohawk na tila wala ng buhay habang nakapalakda, at muli nagsimulang kumilos na naman ang mga Death Knight patungo kay Kim Hyun. At tila nanigas naman sa kinatatayuan si Kim Hyun sa mga nasakaihan niya na dinanas ni Madohawk at ang kanyang mga kasamahan. Habang pinagmamasdan ang dalawang kasamahan ay tila walang reaksyon sa kanyang mga mata. At isang espada na nababalutan ang dulo ng dugo ni Madohawk. Ang tumutok sa harapan ni Kim Hyun at sinabi ng Death Knight na humihiling siya ng isang duel kay Kim Hyun. Ngunit tila na blanko ang isipan ni Kim Hyun habang pinapakita pera ng dalawa na kanyang kasama. Makikita ang mga Death Knight sa harapan ni Kim Hyun na nagre-request ng isang tanggalian o duel sa kanilang pagitan. Habang tila wala pera sa ulirat si Kim Hyun, na parang walang naririnig, nang bigla, napansin niya ang singsing ni Madohawk mula sa lapag. Ang singsing na gamit ni Madohawk. Ito ay kay Madohawk wika sa isip ni Kim Hyun. At nagsigawa na ng atake ang Death Knight patungo kay Kim Hyun. Agad-agad naman ito napansin ni Kim Hyun sabay iwas ng mabilis. Upang kunin ang singsing ni Madohawk, sinabi niya sa kanyang sarili habang hawak ang singsing na ito lang ang kanyang nag-iisang paraan. Upang makaalis ng buhay sa lugar na ito, pakiusap wika niya habang sinusuot ang singsing. Pakiusap gumising ka wika niya nang bigla itong nagliwanag sa kanyang daliri. Makikita naman na napapaligiran na si Kim Hyun ng mga naghahanda ng mga pag-atake ng mga Death Knight. Ngunit makikita ang kanyang singsing na tila naglalabas ng dark red na tila isang aura, na ipinagtaka ng Panginoon ng mga Death Knight. At isang malakas na pulang liwanag ang sumikop sa kanilang kapaligiran dahilan upang mawasak ang iba pang mga Death Knight. Ano ang kapangyarihan na yon? Pagtatakang tanong ng Panginoon ng Death Knight. Sa wakas nagpahayag ang system at sinabing nagamit na niya ang Sage Ring at ang kanyang lahat na mga stats ay tumaas ng 10 beses. At ang lahat ng mga condition ay natupad na. At ang seal ng predation ay nawala na. At dyan muna po matatapos, waiting na naman po tayo sa mga next chapter na ilalabas. Maraming salamat po.